madaling matutunan ang Korean grammar pattern. In this video, share ko sa iyo yung natutunan ko kung paano madaling matutunan o maintindihan ang Korean grammar pattern para mabilis mo ding matutunan kung paano gumawa ng sentence in Korean. Pero disclaimer lang muna, para sa kabatiran mo ay hindi ako teacher o ano paman. Ang mga isi-share ko dito ay based lang o base lang sa kung ano ang natututunan ko sa pag-aaral ng Korean language. At ngayon ay gusto kong i-share din sa iyo kung paano mo maintindihan ng mabilis ang Korean grammar pattern. So merong 4 na importanteng bagay na dapat mong maintindihan kung mag-aaral ka ng Korean grammar pattern. So number 1 na dapat mong maintindihan ay ang Korean sentence structure. Kapag nagko-construct tayo ng English sentence, di ba ganito ang karaniwang format niya? Subject, verb, tapos object. Pero ang Korean sentence structure ay ganito. Una yung subject, tapos susundan yan ng object, tapos sa huli ay ang verb. So ganyan palagi ang structure kapag gagawa ka ng sentence in Korean. Laging nasa dulo yung verb. So para mas madali mong maintindihan, gawa tayo ng ilang examples. So gaya ng sinabi ko kanina, ang Korean sentence structure ay ganito. Subject, object, at verb. So laging nahuhuli yung verb. So for example, 저는 책을 읽어요. So ang ibig sabihin nito ay I read books. So ito pa. 사장님은 커피를 마셔요. The boss is drinking coffee. Okay? So number 3, 너는 한국어를 공부해요. You are studying Korean. Okay, so ganyan palagi ang pagko-construct ng Korean. So laging nasa dulo yung verb. Kaya every time nagagawa ka ng sentence, make sure mo lang na yung verb ay laging nasa dulo. So ganyan lang siya kadali at sa tingin ko naintindihan mo na kung paano gumawa o bumuo ng sentence in Korean. Pero kanina napansin mo na meron akong kinabit na particle sa noun at object at possible ay hindi mo pa kabisado gamitin yung subject, topic, at object particles. Kaya yan ang susunod kong isi-share sa'yo kung paano mo mabilis matutunan ang paglagay ng particles sa isang sentence. So, number 2, Korean sentence particles. Dito naman, madami ang nako-confuse kung ano at saan dapat kinakabit yung mga particles, lalo na sa subject at topic. Kasi akala nila ay pareho lang ito. At isasama na rin natin yung time and location particles kasi madali lang din naman ito matutunan at maintindihan. So yan ang pag-aaralan natin sa part na ito. So kanina natutunan na natin kung paano mag-construct ng sentence gamit ang Korean grammar pattern, which is yung subject, object, at verb na pattern. So ngayon naman pag-aralan natin kung ano yung Korean sentence particles at kung paano sila gagamitin. So dito, sa topic and subject particles, ang ginagamit ay un or nun at sa subject naman ay i or ka. At dito naman sa object particles ay ril or il. At dito naman sa location, e or eso. So una nating pag-aaralan ay kung ano ang pagkakaiba ng un, tsaka nun, at yung i or ka. So dito, nako-confuse yung iba na parang pareho lang daw ito. So i-explain ko sa inyo ng malinaw at madali para pagka gumawa na kayo ng sentence, hindi na kayo mako-confuse o mahirapan pa. So ngayon, pag-aaralan muna natin kung paano yung o kung ano yung pagkakaiba ng topic at yung subject particles, kung paano sila ikinakabit sa word. So itong un at itong i, ikinakabit sila kung yung word ay nagtatapos sa consonant. Same lang yan, consonant din to. For example, yung 사장님, 사장님. Dahil nagtatapos na sa consonant, ang ilalagay natin dito ay 사장님이, diba? So dito, for example, 선생님, 선생님. Dahil nagtatapos na sa consonant, ang ilalagay natin dito ay 선생님은. Okay? At dito naman sa 는 tsaka ga, ikakabit lang natin sila kapag yung word ay nagtatapos sa vowel. So for example, 저는 or 너는. So nagtatapos yung word sa vowel. Kaya ang dinugtong natin is 는. Okay? Ganito rin dito. So, dito naman sa subject particle, kapag yung ga ang gagamitin, kailangan yung word ay nagtatapos sa vowel. For example, ay boss ka. So, yung word ay nagtapos siya sa vowel. Kaya ang dinugtong natin ay ka. Okay? So, dito, pag-aralan natin itong topic particles. So, ito yung mga ginagamit na marking particles sa topic. For example, in Korean, kapag nagpapakilala tayo, so for example, yung pinakamadali na lang, 저는 pangalan ko 알다우즈입니다. So dito, ini-introduce natin yung topic, which is yung
jo. Ibig sabihin nito ay. So basically, ang pinakasimpleng paliwanag dito, ang topic particles na un or nun ay ginagamit natin na markers para malaman natin ang sagot sa tanong na tungkol sa ano o tungkol kanino ang sentence. Kagaya ng ginawa natin kanina na examples na Jonun, Aldaojo입니다. So, ang tinatanong dito ay, sino si Aldaojo o sino si Aldaos? Ang sagot dito ay ako or Jo kasi siya yung topic. So, gagawa pa tayo ng example. So, for example, 저 사람은 너무 커요. So, ang ibig sabihin, that person is so tall. So, ang tanong, sino yung matangkad? Ang sagot dito ay yung saram, jo saram, yung tao na yon. Kasi siya yung topic, di ba? At ang ginamit dito ay un. Kasi nga, nagtapos siya sa consonant. So, dito ba? 이 음식은 맛있어요. So, dito, ano yung masarap? So, ang sagot ay 이 음식은 o 이 음식, itong pagkain, di ba? At ginamitan siya ng un kasi nga, nagtapos din siya sa consonant. This is yung kiyok. So, next, 고기는 비싸요. So, ang tanong, ano yung mahal? Ang sagot dito ay yung kogi. Kasi siya yung topic. Ito yung topic, kogi. At ginamitan siya ng nun kasi nga nagtapos siya sa vowel, di ba? So, last. 제 여자친구는 너무 예뻐요. So, sino yung maganda? Sino yung napakaganda na yan? Ang sagot dito ay yung girlfriend ko. At ginamitan natin siya ng nun kasi nga nagtatapos siya sa vowel. Okay? So, ganyan lang siya kadali. So, ang susunod naman nating pag-aaralan is yung subject, particles, o markers. Ginagamit dito ay i at ga. At yung i, karaniwan ginagamit din after ng consonants. Kagaya din kanina, di ba? Explain ko kanina sa topic particles. So, ganun din sa ga, ginagamit ito after ng vowels. So, tinawag siyang subject particles o marker kasi nga, mas ano siya, kumbaga meron siyang direct na relationship o ugnayan dun sa verb. So, gagawa tayo ng example. So, basically, itong i tsaka ga na subject particle or markers ay ito yung sumasagot sa tanong na who or which. Yan. So, gagawa tayo ng example para mas maintindihan mo. So, for example, 이거 누가 깼어요? So, in English, who broke this? So, kung mapapansin nyo, dito, meron siyang tanong na nuga, di ba? For example, yung scenario na ito is nasa nasa trabaho. Tapos tinanong ng boss nyo kung sino yung nakabasag nito. Tapos, halimbawa ikaw yung nagsakripisyo, halimbawa lang naman. Ang isasagot mo dito ay 제가 깼어요. So, ibig sabihin, I broke it. So, kanina, di ba, sinabi ko na itong i tsaka ga ay ginagamit na particles kasi ito yung may kaugnayan dun sa verb. So, sa ginawa nating example, 제가 깼어요. So, ga, yung ginamit nating particles kasi nga si che o ikaw, yung taong gumawa o nakabasag nung bagay na iyon. Ikaw yung may kaugnayan dun sa verb. So, ganyan ang pagkakaiba ng topic at subject particles. So, in summary, ang un tsaka nun ay ginagamit as topic markers. Ito yung tungkol kanino o tungkol sa ano yung sentence. At dito naman sa i at ga or yung subject particles natin ay ito yung may direct na relationship sa verb. At ito yung sumasagot sa tanong na sino o alin. Okay? Ganyan lang siya, guys. So, dito naman tayo sa object particles. So, basically, ang makikita mo sa object particles ay rr at er. So, yung rr ay ginagamit kapag yung word ay nagtatapos siya vowels. At yung er naman, ginagamit siya kung yung word ay nagtatapos siya sa consonants. So, gagawa tayo ng ilang examples para mas maintindihan mo. So, ayan. For example, yung water, wayo. So, dito, nagtapos siya sa vowel, kaya ang gagamitin natin particle o marker is r. Dito naman, sa water, mogoyo. So, same lang siya. Vowel din siya nagtapos, kaya r. Dito naman, 책을 읽어요. So, dito, nagtapos siya sa consonant, kaya ang ginamit na natin dito ay r. So, same dito sa 물을 마셔요. Nagtapos siya sa consonant, kaya ginamitan natin siya ng er. So, ganyan lang siya kadali, guys, pagka ginagamit natin yung object particles sa isang sentence. So, mamaya, pagkatapos nating pag-aralan itong about sa mga particles, ay magbibigay ako sa iyo ng ilang sasagutan mo para malaman ko din kung naiintindihan mo talaga yung sinasabi ko ngayon sa iyo o yung tinuturo ko. So, dito na tayo sa time and location. Dito, ang ginagamit na particle ay yung e at eso. Karaniwan ito yung sa English na ginagamit natin na at, in, at, on. So, dito muna tayo sa e. Yung e ay ginagamit na pang-mark sa time kung saan doon ginawa yung
action. At ito rin yung ginagamit na pang-mark sa location kung saan nandun ang isang bagay o tao. So, para mas maintindihan mo, gagawa ulit ako ng example na sentence. So, dito, gamitin natin yung e for location. So, dito, example natin na sentence, 거기는 냉장고 안에 있어요. So, dito, yung e ay kinabit sa an. Ibig sabihin nito ay inside. So, inside. Diba? Yung karne ay nasa loob ng ref. So, dito naman, 할머니는 집에 계시고 있어요. So, dito, sinasabi dito na yung lola mo o yung lola ko ay nag-stay lang siya sa bahay. So, dito, makikita mo dito yung pinagkabitan ng e ay puro location. Diba? Nasa loob at nasa bahay. So, ganyan lang siya kadali guys na intindihin kapag ginamit mo yung e sa location. So, next naman ay yung sa time. Paano ba siya gagamitin? So, ganito lang naman kasimple yung e na gagamitin kapag ka sa time naman. So, for example, 내일 5시에 만납시다. So, let's meet tomorrow at 5. So, ganito lang siya kadali. Lagi mo lang siyang idudugtong sa she pagka maglalagay ka ng oras sa sentence mo. So, ayan, nalaman mo na at sa tingin ko, gets mo na din kung paano gamitin ang mga particles sa isang sentence. Huwag mong binabasta-basta lang ito kasi malaki ang kinalaman nito para makasagot ka ng tama sa exam. Pero syempre, para matiyak ko din na naintindihan mo talaga, subukan mo ngang sagutin ng mga ito. So kung nasagutan mo na, pakita mo sa comment section para malaman ko din kung tama ka. Pero itong susunod na part ay mas challenging. So number 3, verb ending conjugation. So dito naman is i-share ko muna sa'yo yung mga pinaka-basic na verb ending. Kasi ito din naman yung mas madalas ginagamit, lalo na in real-life conversation. So dito, napag-aralan na natin yung Korean grammar, Korean sentence particles, at dito naman, susunod natin yung verb ending conjugation. So, yung pinaka-basic na rules dito sa verb conjugation is kailangan matukoy mo muna yung pinaka-verb stem o yung root word ng isang salita. Kasi nga, karaniwan, ang makikita mo sa mga Korean word na naka-dictionary form ay ganito. Halimbawa, mokta, buda, mashida. So, kapag binasa mo siya, mokta, buda, mashida. So, hindi pa ito yung pinaka-exact word o yung root word. So, kailangan mo munang tanggalin itong da para malaman mo kung ano yung pinaka-root word ng verb. So, ito yon buda. So, ito magiging mok. Ito, bu. Ito naman, mashi. So, sa ganyang paraan, mas madali mo na lang siyang i-conjugate. So, ngayon, pag-aaralan natin kung paano natin ito i-conjugate sa past, future, at present tense. Present tense. At isasama na rin natin dito kung paano mo sasabihin yung gusto mo in Korean. In Korean. So, tara. So, ngayon ang pag-aaralan natin ay yung past tense. So, dito sa past tense, ang rule dito ay kung ang verb ay nagtapos na may consonant, ang gagamitin mo ay ossoyo. Kung walang consonant ay soyo. Kung hada naman ay 했어요. So, for example, 찼어요. Ang verb dito ay chada. So, ito, wala siyang consonant. Kaya ang ginamit natin ay 했어요. Dito naman, 먹었어요. Dito, meron siyang consonant. Kaya ang ginamit natin ay 왔어요. Number 3, 공부했어요. So, dito, ang pinaka-verb nito ay 공부하다. So, tatanggalin natin itong hada at ang idadagdag na lang natin ay itong 했어요. So, magiging 공부했어요. So, ganyan lang siya kasimple. So, dito naman sa present tense, ang rule dito, kung ang verb ay nagtapos na may consonant, ang gagamitin mo ay oyo. Kung walang consonant, ayo. Kung hada naman, heyo. So, for example, mogoyo. So, meron siyang consonant, kaya ang ginamit natin dito ay oyo. At dito naman sa number 2, chayo. So, wala siyang consonant, nagtapos siya sa vowel, kaya ang gagamitin natin dito ay ayo. So, naging chayo na lang siya kasi meron na siyang a. So, number 3, ireyo. So, ang verb dito ay irhada. So, dahil sa ha, yung dulo nito, tatanggalin mo na lang ito at idadagdag mo yung heyo. Kaya naging irheyo, ireyo. So, ganyan lang kasimple sa present tense, guys. So, dito naman sa future tense, kung ang verb ay nagtapos ng may consonants, ang gagamitin mo ay 을 거예요. Kung walang consonant naman, ang gagamitin mo ay 을 거예요. So, same lang siya sa hada.
magiging 할 거예요. So, for example, number 1, 찾을 거예요. I will find. So, dahil meron siyang consonant, ang gagamitin natin dito ay 을 거예요. Ito. So, number 2, 볼 거예요. So, wala siyang consonant, kaya ang gagamitin natin dito ay 을 거예요. Kaya naging 볼 거예요. I will see. And number 3, 농구할 거예요. So, ang pinaka-verb dito ay 농구하다. So, dahil nga ha yung last word o last letter, ang gagamitin natin ay 을 거예요. Kaya naging 농구할 거예요. Pero, kung halimbawa, nagtapos na yung verb ng letter na ganito, ang idadagdag mo na lang dito ay yung 거예요. So, maging 거예요. Yan na lang ang idadagdag mo. For example, 만들 거예요. So, yung verb ay nagtapos na ng rear, kaya ang idadagdag mo na lang ay, so, isa pang example na verb. So, ganyan. 늘 거예요. So, ito, nagtapos na rin siya sa rear, kaya ang idadagdag mo na lang ay 거예요. So, ganyan lang siya kadali pag gagawa ka ng, o kapag magko-conjugate ka ng verb into future tense. So, dito naman, pag-aaralan natin kung paano mo sasabihin yung gusto mo or I want to in Korean. Dito, wala ng rules. Pagkatapos ng verb, ilalagay mo na agad yung 먹고 싶어요. For example, 먹고 싶어요. 먹고 싶어요. Ayan. 마시고 싶어요. So, ganyan lang yung gagawin mo pagka mag-conjugate ka ng verb into 고 싶어요. Yung gusto mong sabihin yung gusto mo. Napakasimple niya lang yan, guys. So, ayan, natutunan mo na din kung gaano kasimple gawin ang past, present, and future tense in Korean. At kung paano mo sasabihin ang gusto mo in Korean. Pero syempre, gaya sa number 2, ay susubukin ulit kita para matiyak ko na nagets mo lahat. Pero kung sakaling nako-confuse ka pa rin, balik-balikan mo na lang hanggang tuluyan mo na siyang maintindihan. Pero sa ngayon, try mo munang sagutin ito. So, ilagay mo lang din sa comment section para malaman ko yung sagot mo. At itong panghuli ay isa rin sa pinaka-importante na matutunan mo. So, number 4, sentence connector. So, dito naman, isi-share ko sa iyo kung paano mo gagamitin yung mga common sentence connector na madalas ginagamit at lumalabas sa exam. So, dito naman pag-aaralan natin yung sentence connector. So, marami ang sentence connector na ginagamit sa Korean. So, dito ang pag-aaralan muna natin is about ku, 그리고, 지만, or 은데, 는데. So, ibig sabihin nito ay and. At ito naman ay but. Dito muna tayo sa go or 그리고. So, explain ko muna kung ano yung pagkakaiba nito. So, itong go, ginagamit siya para mag-list ng isang sentence at higit pa. So, for example, ito. 제 친구는 똑똑하고 정직해요. 저는 착하고 성실해요. So, ibig sabihin nito, my friend is smart and honest or honest. At dito naman, I am a kind and diligent. So dito, go yung ginamit ko kasi nga dalawa yung information na sinasabi natin dito sa topic. Kahit marami yan, basta ang gagamitin mo lang is yung go. Pero dito naman sa 그리고, gagamitin mo yan para mag-connect ng dalawang sentence. For example, 설거지를 해요. 그리고 동생은 공부해요. So, ang 그리고 ginagamit siya para i-connect ang dalawang sentence. So, ganyan lang siya kasimple gamitin. At sa tingin ko naman, madali mo na lang itong naintindihan. So, dito naman tayo sa 지만, 은데, or 는데. So, ang ibig sabihin nga nito ay but. So, ito gagamitin mo para magkaroon ng contrast yung sentence mo. So, for example, 오늘 좋지만 안 나갈 거예요. 안 나갈 거예요. So, ibig sabihin nito, maganda, 오늘 날씨 yan guys. So, ibig sabihin, 오늘 날씨 좋지만 안 나갈 거예요. So, ibig sabihin, maganda man yung panahon ngayong araw, pero hindi ako lalabas. So, contrast siya, di ba? So, isa pa. Dito naman sa 은데 tsaka 는데. So, 사장님은 착하는데 너무 다혈질해요. So, yan. 사장님은 착하는데 너무 다혈질해요. So, ibig sabihin nito, yung boss mo, mabait siya, pero masyadong mainitin ang ulo. So, contrast siya, di ba? So, isa pang example. 이 가방은 너무 추운데
piece tayo. So, napakaganda nitong bag na ito. Pero, mahal. So, contrast siya. So, ganyan lang gagamitin yung jiman or unde, nunde. Napakasimple niya. Kaya alam ko, magagawa mo na rin yan kapag gumawa ka ng sentence. Kung naintindihan mo na kung paano gumawa ng sentence, mag-iwan ka ng like at i-comment mo na rin kung ano pa yung mga gusto mong matutunan at kung anong content pa ang gusto mong gawin ko para sa'yo. Pero bago yan, short quiz ka muna at sa tingin ko kayang-kaya mo na ito. Hindi madali ang Korean language, kaya dapat talaga hindi ka naiinip na matuto. It takes time, kaya wag mong mamadaliin. Pero kung umabot ka sa part na ito, ibig sabihin seryoso ka talagang matuto. At yung mga kagaya mo ang may malaking pag-asa na makapunta dito sa Korea. Kaya ang good news ko sa'yo, meron akong ibibigay sa'yo na ebook version ng Book 1. Para magkaroon ka rin ng sariling book, lalo na kung nagsi-self-study ka lang. Lalagay ko na lang sa description yung link. Ang request ko na lang sa'yo is sana mag-subscribe ka at i-like mo na rin itong video para i-recommend pa ni YouTube itong video sa mga kagaya mo na gustong matuto ng mabilis sa grammar pattern. Pero kung gusto mo pang mapaghandaan ng mabuti yung exam at para magkaroon ka ng tamang sistema sa pag-aaral ng Korean, lalo na kung busy ka, panoorin mo din itong video na ito. So good luck sa Korean language study journey mo and see you in this video.